So what's up, kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Mitsukushi Plaridel branch at nakita na natin yung hinihintay natin at gusto nating makita sa personal. Ito yung SYM JetX 150. So para sa lahat ng mga gustong kumuha nito, nandyan sa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price netong motor na to. Ayos na ayos siya. Yung kulay white na meron siyang black na matte finish, pero ang ganda ng pagka white nya. Parang nakikita ko dito yung pagka white nya is katulad ng white ng PCX. Sorry for that, okay? Pero yun na nga, pero ang ganda talaga ng itsura. Mamaya sasakyan din natin to. So ito kasi yung motorcycle na to is for order or pre-order siya. So sa lahat ng mga mag-i-inquire na tong motorcycle na to, inquire kayo dito sa loob at ito yung kanilang price. Okay, 135,800, 20,000 yung kanilang down payment at ito yung kanilang price para sa monthly amortization. So ayun na nga, no, ikutan na natin itong motorcycle na to at is excited akong i-share sa inyo itong motor na to. So ayun na nga, ang angas, pero gusto kong unahin itong windscreen. Ang lapad ng windscreen niya rito, pero napansin natin mababa lang siya compare sa mga kakompetensya niya. Okay, pero ang ganda ng style, di ba? Tapos meron siya ritong part na matte finish, so parang support siguro to, or kung gusto niyo mag-extend ng side mirror dito, siguro pwede kayo maglagay ng bracket dito. Pero ang lapad talaga, oh, puro edges yun, makikita nyo yung design nya. Tapos ano siya, kulay black. Okay, yung kanyang signal light, etong part na to, ito yung sinasabi nilang parang naging devil, no? Ito yung sungay, kita nyo yung pagkasungay nya. Tapos yung kanyang aggressive talaga na futuristic, yung kanyang LED na headlight, pati yung kanyang park light. So split type din yan. Ganda, oh, apakapugi talaga, boy. So dito sa part na to, ito ay sticker na SYM, hindi siya emblem. And dito naman sa part na to, sa baba, meron siyang parang carbon fiber looks dito. Okay, mukha siyang merong winglet. Ang ganda ng mga ano, may mga edges dito, may mga sharp design siya. So pagbaba natin, makikita natin agad CBS. Ito ay dual CBS kung hindi ako nagkakamali, okay? So pwede kayong mag-brake sa kanan tsaka sa kaliwa, 70%, 30%, ganun sa kanila. Okay, so sa kanyang front fender, aggressive din, may mga sharp looking din dito, may mga edges din yan, may mga lining, tsaka combination siya ng matte finish na kulay black and glossy na white. Yan, no, naka telescopic fork, meron siya ritong reflector, side by side naman yan, naka dual pad caliper, naka disc brake, naka tubeless, naka mags, naka CST yung kanyang tires dito sa harap. Ang size neto ay 180 by 14. Nice, ganda, no? Pati yung kanyang mugs, maganda rin yung design. Pero nakikita ko dito yung itsura niya is may pagka-cruising. So mamaya makikita nyo rin sa likod, may pagka-cruising din siya. Ito naman sa may bandang ilalim niya, meron siyang konting part lang na open doon, pero madali pa rin siyang linisin. Kita natin dito sa malayuan, ang ganda, oh, may mga sharp design din siya rito, oh. Puro pakanto yung design na to, may mga palubog siyang design dito, oh. Ma-appreciate mo yung mga ganito. Sheesh! Sa mga hindi nakakaalam, ito pong motorcycle na to ang unang kong choice, kasi nung nakita ko si RFI na lumabas sa ibang bansa, tsaka to, halos sabay lang din sila. Sabi ko, ito ang first choice ko. Kung darating dito sa Philippines, kukuha ako. Kaya lang di ako nakapaghintay, kumuha ako ng RFI. Pero yun na nga, liquid cooled itong motorcycle na to. Tapos Euro 4 na rin yan. Para sa kanyang extension ng paa, yung komportable, parang mga naka NMAX yung datingan or PCX, ganun yung datingan niya rito. And then pwede kayong position nung nakaganyan yung paa nyo. Tapos meron din siya mga palubog na design. Ito naman is matte finish. So dito nga pala sa kanyang gitna, dito nilalagay yung ating battery.
So papakita ko na lang din sa inyo, pa-flash ko kung ano yung itsura na nasa loob. Akala ko kasi talaga nandito yung tank, pero yun nga, nandito sa ilalim yung tangke nung ating motorcycle. So dito naman sa kanyang side stand is meron din siyang kill switch. Ganda ng itsura dito sa ilalim, oh. Diba? So ito, yung padding niya natatanggal din yan. So check nyo na lang, siguro magiging available din yung mga accessories na itong motorcycle na to. So merong 150 dito naligaw. No, ang layo ng pinaglagyan ng 150. Tapos nandito yung Jet X nya na premium looking yung kanyang emblem. Ganda nung itsura ng EXO, diba? Ang ganda, may mga patulis yan. So dito naman sa side yung kanyang foot pegs. Ang ganda rin ng itsura dito, no? Hindi natin mahahalata na foot pegs pala siya. Akala natin sabay lang siya dun sa fairings nya, pero yan, oh, ganda nung paint job dito. Ang lapad pa, oh, mukhang matibay naman siya kung sasakyan natin. Yan, may lock din naman siya. Sa panggilid niya, mapapansin natin dito, same siya nung Cruisim talaga. Pero ang pinagkaiba lang nito, 4 bulb to. Wala rin siyang kickstart, meron din siya ritong SYM na logo or naka-boost dito. And then malaki rin yung kanyang filter dito. Meron siyang dual shock na adjustable naman yan, kulay black. Tapos mapapansin natin yung kanyang disc brake nasa gitna, same lang din nung sa Cruisim. So naka single pot caliper to, naka mugs, naka tubeless na rin to. And then yung size nito is 110 80 by 14. So meron din tayo itong tire hugger na flexible din yan, tsaka malapad din siya. So nagustuhan ko rin dito yung itsura nung kanyang grab bar. Meron siya mga glitter effect dito, tapos kulay gray na glossy. And isa sa mga magaganda na talagang makikita mo dito sa likod is yung kanyang taillight. So split type din yan. Dito sa gitna wala, pero ito yung mga ilaw niya. Ito yung kulay red. Ito naman sa part na sa taas is yung kanyang signal light. Okay, hanggang dito yan sa may dulo. Okay, tas meron din siya rito mga glossy finish na gray na meron siya mga glitter effect. So malapad din yung ating rear fender dito. Yung kanyang plate light is bulb type pa rin. Meron tayo dito ng reflector, yung lagay ng plate, malapad talaga siya. And swing arm, meron din siyang swing arm dito. So yung kanyang exhaust, ang pinagkaiba lang din dito sa Cruisim is yung exhaust, kasi sa Cruisim malaki, tsaka may cover yung kanyang exhaust, pero ito hubad. Okay, yan din. So halos same lang din neto yung sa Jet 4 RX na nakita natin yung itsura niya or yung design niya. So maganda rin yung kanyang heat guard or yung kanyang cover para sa exhaust, glossy na may pagkamat din dito. Yan, itong part na to glossy, ito naman matte. Then ito nga pala ay liquid cooled. Okay, so ito ay may radiator cover. Ganda rin ng ano nito, ganda rin ng design niya. Medyo kakaiba nga lang din talaga yung itsura nito compared dun sa mga nakikita nating mga radiator cover. So dito sa ilalim wala siyang harang, pero sana lagyan, no, additional lang. Pero marami namang sigurong ano nabibili na pwedeng additional na accessories, di ba? Para at least yung putek iwas talaga. Ayan naman, sa kanyang upuan na premium din, halos same lang din sila nung itsura ni Cruisim. Meron din siya rito mga stitches na kulay white, para siyang two-tone din. Maganda rin yung leather, premium din. And then yung kanyang lapad, ang lapad tsaka ang lambot nung foam, meron din siya ritong stitches. Yan, so hindi siya split type. And ito nga pala, para siyang merong nakaharang dito or stopper ng ating OBR tsaka yung rider. So ito yung kanyang compartment. At ayan, maluwag din naman siya. Kasya siguro dito half face, na depende sa size. Meron tayong helmet hook dito, meron tayong lock and unlock dito. So ito yung kill switch, para in case na nakapark tayo, pwede natin i-lock para hindi mapakailaman or ma-start. Pero kagandahan naman kasi dito is keyless na rin to. So ang linis lang tingnan dito. Ito naman ng ating tank. Ito yung tank cap nya. Hindi nyo na kailangan ng susi dito para ma-open.
At ipihit nyo lang yan, gaganyan nyo lang yan. Okay, tapos pihit nyo lang yan, di ba? Ang ganda rin, no? Dito na rin binubuksan yung ating seat, tapos push nyo lang. Pero ang ganda, no? Ang premium ng datingan dito. So yung itsura niya rito, matte finish and then white na. And napansin din natin dito, medyo may pagkakahawig din talaga, or hawig din ng Cruisim yung kanyang naked handlebar. Ang ganda ng mga paint job para dito sa kanyang handlebar. Meron din siya mga glitter effect dito. Ganda ng part na to, yung pagka-gray nito, tsaka yung part dito. Yung switches niya hindi katulad nung kay Cruisim, pero mas okay yung kay Cruisim. Kung para sa akin yung switches ni Cruisim, okay siya para sa akin. Pero yun na nga, meron din siya rito built-in hazard. Dito naman is kill switch and electric starter. So ito ay automatic on yung headlight niya. Then yung kanyang lever, yun medyo maliit lang. Tapos pag pre-next naman natin, smooth, yes. Pwede kayo maglagay ng bar and side mirror, yung kanyang grip na makapit din. And sa kanyang throttle, ang babaw boy, napakababaw. Dito naman sa side, same lang din yung kanyang style. Okay, smooth lang din yung grip niya, okay. Ang sarap hawakan. Meron din siyang flasher, high and low, signal light, and busina. Sa kanyang panel gauge or sa dashboard niya is fully digital na rin yan. Makita natin dito RPM, yung mode niya, ayan yung mode, yung select. So upuan natin, no? Sakyan natin yung motorcycle, baba natin yung kanyang side stand. And sa 140 kilos nga pala neto, mabigat siya, oo, pero okay yun para sa stable na pag tumatakbo tayo ng high speed. Para sa akin, okay. So ayun nga pala, ganda rin pala rito, para siyang sa mga kotse. Meron siyang parang carbon fiber finish. Pero yun na nga, sakyan natin sa 5'2" na kagaya ko, yung height na maliit. Tingnan natin kung kaya nating upuan. Si Cruisim, ano tayo, tingkayad. Pero ito, grabe boy, tingkayad tayo dito, pero okay, lapat na lapat din naman. Okay din naman, kayang i-manage. Ang ganda ng ano rito, pati yung extension ng paa, ganyan tsura natin dito. Yung kanyang turning radius, malawak din, malapad din. Tapos yung shock, okay, ganda, ganda upuan. No, ito yung mga upuan na pang long ride, is sure ka na hindi sasakit agad yung puwet mo. Yan. So para sa lahat ng mga gustong kumuha nito, nandyan sa dulo ng video yung kanilang contact number at yung price nitong motorcycle na to. Ayos na ayos yan. So yun na mga best, no? Ito na ba ang motor na babagay sa iyo? Kung ito na nga, ay markahan mo na yan at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan. Ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo.